ang pagkamasayahin, daig pa ang gamot na mamahalin. So, kung gusto natin gumaling, huwag tayong magmukmok, huwag tayong malungkot, kundi magsaya. Kasi wala namang maitutulong kung tayo malulungkot, di ba? Wala namang maitutulong yung ating pagmumukmok para masolusyonan yung ating problema. Wala namang maitutulong kung ikaw ay hindi kakain, lalo ka magkakasakit. Wala namang maitutulong kung ikaw ay magpupuyat, lalong magkakaroon ka ng karamdaman. O diba? Kaya ano ang dapat gawin? Di magsaya. Sapagkat ang isang taong nagsasaya, hindi niya namamalayan sa kanyang pagiging masaya, gumagana yung happy hormone. At yung happy hormone na yon, yun yung nagpapagaling sa atin . Kaya nga daw kapag ang isang tao ay masaya, tama ang sabi ng Biblia ang pagkamasayahin, daig pa ang gamot na mamahalin. So, kung gusto natin gumaling, huwag tayong magmukmok, huwag tayong malungkot, kundi magsaya. Nasa decision po pala natin kung pipiliin nating magsaya. Nasa ating pagpapasya kung pipiliin mong malungkot. Nasa iyo ang desisyon kung gusto mong maging masaya o malungkot sa bawat araw. Sabi ng Ecclesiastes 14:14, di ba? Huwag mong papalagpasin ang isang araw na hindi ka magsasaya. Kung ang iyong gagawin naman ay hindi mo ipagkakasala. Ano ang sabi? Huwag mong palalagpasin ang isang araw na hindi ka magsaya kung ito naman ay hindi mo ipagkakasala. Kaya nga nasa atin yung pagpapasya kung sa bawat araw ay gusto nating masaya or gusto nating malungkot. Hindi po nakabase sa mga pangyayaring hindi mo gusto sa buhay, ay hindi ka na magiging masaya. Nakabase labang ba ang pagiging masaya dahil wala kang sakit, wala kang karamdaman, sagana ka sa pagkain, puno ang lalagyan ng iyong refrigerator, puno ang iyong cabinet ng mga pagkain, marami kang stock, malaki ang pasok ng iyong pera, malaki ang kita mo sa iyong negosyo, sa iyong pagtatrabaho, may bonus ka, may promotion ka pa. Yun lang ba ang magiging basihan ng pagiging masaya ng isang tao? Paano kung wala na? Hindi ka na magsasaya? Taliwas ito sa sinasabi ni Pablo. Magalak lagi kayo sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Napakaraming pagpapala ang tinatamasan natin kaysa sa higit pa sa ibang tao. Kala lang natin wala tayong biyayang tinatamasa at tinatanggap sa Diyos. Pero kung ating ikukumpara, baka napakarami na ng pagpapalang tinanggap mo kaysa sa ibang tao. Napakaraming pagpapala ang tinatamasa natin higit pa sa ibang tao. Tandaan, kagalakan ng Diyos ang ating kalakasan. Totoo yun. The joy of the Lord is our strength. Kapag masaya ang Diyos, malakas tayo, di ba? Kailan ba nagiging malungkot ang Diyos? Kapag nagkakasala tayo, kaya nanghihina tayo, nagkakasakit tayo. Kaya tayo rin ang dahilan kung bakit tayo may mga karamdaman. Kaya tama yung kanta Tama yung sinasabi sa Biblia. The joy of the Lord is our strength. Ang kaligayahan ng Diyos ang aking lakas. Kaya kapag tayo nakakasunod palagi sa kalooban ng Diyos, sumasaya ang Diyos, lumalakas naman tayo. Aliwin natin ang sarili sa mga turo ni Jesus. So, pasya yun, desisyon na naman. Kailangan nating aliwin ang ating sarili. Saan? Sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Huwag mo masyadong ipopokus ang iyong mata, ang iyong paningin, ang iyong buhay sa mga problemang pinagdaraanan mo sa buhay na ito. Bakit? Malulugmok ka, manghihina ka, manlulupaypay ka. Hindi ka na makakain, hindi ka na makakapagkape. Meron nga po ako na-encounter dyan sa Rizal One time na ako po ina-assign dyan sa bandang Talim Island dyan sa Rizal After ng gawain, punta kami sa bahay kasi doon magkakainan Habang naghahanda ng pagkain, yung mga kapatid natin, merong lumapit sa akin isang choir. Sabi niya sa akin, Brad, sabi niya, pwede pong magpa-pray over habang hindi pa tayo kumakain. Sabi ko, sige po. Ano yung pray over natin? Sabi niya, ganito po kasi yun. Pwede ba ako magkwento muna bago magpa-pray over? Sabi ko, sige po. Ako po kasi ay mayroong 13 anak. Wow! Sabi ko, ano po? Sabi niya, ako po kasi ay mayroong 13 anak. Akala ko 3. Ano po yun? Bakit? Mahirap po pala ang magkaroon ng 13 anak. Sagot ko naman, ay oo naman, sister. Kami nga lang, 3 lang, nahirapan. Ikaw pa, 13. O, diba? Mas maganda pang mag-alaga ka ng 2 kalabaw kahit 20 kalabaw Kaysa mag-alaga ka ng 13 anak, diba? At least yung kalabaw, pag itinali mo na sa parang, balikan mo mamayang hapon, andun lang yun Ang mga anak mo, hindi mo pwedeng pabayaan. Mahirap talaga.
Sabi niya, at hindi lang po yun, sabi niya, ang asawa ko po, pinipigilan pa akong kumanta, sabi niya, sa simbahan. What? Sabi ko naman, bakit naman kayo pinipigilan? Maganda nga po yun kasi na re-release nyo yung inyong stress kapag kayo nagpupunta sa gawain, lumalakas kayo. Bakit naman kayo pinagbabawalan? Kasi po, pinagsesilusan niya yung mga lalaki sa gawain. Sabi ko, ano? Nakalabing 3 na kayong anak, nagseselos pa rin. Sabi ko sa kanya. Nakikita ko po yung sister na parang mabigat yung problema. Totoo, mahirap magkaroon ng 13 anak. Biruin mo, yung 1 kilong bigas maghapon, di yata kakasya yun, di ba? Isipin mo, kapag nag-aral yung mga anak mo, 13, 13 enroll mo. 13 bibilhan mo ng gamit. 13 pares ng sapatos. 13 pares ng uniform. Imagine ninyo yung gastos ng laki. Sabi ko dun sa sister, ganito na lang sister, naghahain na sa lamesa, malapit na magkainan. Sabi ko, sister, ganito na lang. Huwag mo masyadong i-focus, itingin ang iyong atensyon sa iyong 13 anak. Totoo yun, napakahirap na mag-alaga ng 13 anak. Pero imagine mo na lang na pagdating ng panahon, ang mga anak mo, lahat yan lalaki. At kapag yan ay lumaki at nagkatrabaho lahat, tandaan mo, tuwing katapusan, meron kang 13 sobre. So yun na lang sinabi ko sa kanya. Pampalakas ng loob sa kanya yun. Huwag mo masyadong isipin yung laki ng problema mo sa 13 anak mo sa kasalukuyan. Totoong mahirap yan. Ang isipin mo na lang, pagdating ng panahon, ang mga anak mong 13, lalaki lahat yan. Kapag sila'y lumaki lahat, pag nagkatrabaho lahat yan, tuwing katapusan, mayroon kang 13 sobre. O diba? Totoo naman eh. Huwag kang mainggit dun sa iisa lang ang anak, 2 lang ang anak. Pag lumaki ang kanilang mga anak, pag nagkatrabaho, 1 lang ang kanilang sobre. Ikaw, tuwing katapusan, 13 ang sobre. Nice! Kahit pa magdamot yung kalahati ng anak mo, meron ka pa rin 7 sobre. Yung iisa ang anak, pag nagdamot, di wala na siyang sobre. Diba? Ganun lang, think positive. Maging masaya tayo sa bagay na atin pong nararanasan sa buhay nito. At tutulungan tayo ng Diyos ng kanyang mga aral at ng kanyang mga salita. Kaya nga, aliwin natin ang ating sarili sa mga turo ni Jesus. Yun naman ang sabi ng aklat ng Juan, di ba? John 15:11. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Kaya piliin nating magalak. Tama ang sabi ni Pablo. Ang utos niya, magalak lagi kayo sa Panginoon. Magdesisyon tayo. Aliwin natin ang ating sarili sa mga aral, sa mga turo, sa mga instruksyon ng ating Panginoon. At ang kagalakan ng ating Panginoon ay sa atin. Tandaan natin, kapag masaya ang Diyos, malakas tayo. Kapag nagagalak si Jesus, lumalakas tayo, di ba? Tumitibay tayo. Ang sabi ng ating Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Pag nahaharap sa pagpipili kung maawa sa sarili o magagalak, piliin ang magalak. Huwag mong kaawaan ang iyong sarili. Piliin mong magalak para sa iyong sarili. Kahit na may mga bagay na hindi nakakatuwa sa tingin mo, pero mas piliin mo pa rin ang maging masaya. Sapagkat ang layo ng ating kaluluwa ay matupad kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga tayo lubos na magpasakop, sumuko sa Diyos kahit sa mga pagsubok, magalak pa rin tayo sapagkat alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sa buhay natin din naman talaga may aalis, may problema, may pagsubok, may sakit, may karamdaman. Pero ang mahalaga, tayo ay magalak pa rin. Piliin nating maging masaya sa mga aral at turo ng ating Panginoon. Kagaya ng sabi ni Pablo, magalak lagi kayo sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak tayo. Thank you all for watching.